Hindi natitinan. Ganyan pa. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Ako si Edgar Mihorada, OFW. Suportado ko po si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo niya bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Okay? Reaction tayo, reaction. Ha? Medyo malamig ha. Napanood ko itong sinabi ni Corina Sanchez patungkol ho nitong pagtakbo ni VP Sara. Positibo ang kanyang nakikita dito kay VP Sara. At huwag ka naman masyadong pahalata, Ate Coring, kasi mamaya pag-initan ka ng mga dilawan. Alam naman natin yung mga dilawan ngayon nakafocus na rin sa kandidatura ng magiging kalaban ni VP Sara. Ay nako, si Ate Coring in fairness naman sa kanyang komento, hindi siya nag-comment dito kay VP Sara ng bad or negative. Positibo ang kanya nakikita dito kay VP Sara. Humanga siya dito sa katatagan ni VP Sara. Bakit ko nasabi? Ayan ang sinabi ni Ate Coring. Oo. Do you do that? Do you try to do resistance training? Ako? Oo. Yes. Oo, I di ba? try, oo. Kasi ang sabi nila, yung legs mo is your second heart. So kailangan yung leg muscles mo, kasing tibay nung Very kay strong. VP Sara. Sa segue. Oo, Nakatayo pa rin kahit binabato ng binabato. Hindi natitinan. Ganyan pa. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Representatives. But also on one side, at least it's good. Somebody already declared, right? 1 year and 3 months prior to the elections, kung tama ang aking... Is it really only 1 year and 3 months na lang? It's Chinek ko na. 2 years, 2 months pa pala. Okay. Ano nangyari sa akin? Oo, Okay, kita mo na. 26, Before the election. 2026. Mag-squats ka pa. Oo nga. 2 years, 2 months. Naku, nagkamali ako doon. 2 Oo. years 2 and years? 3 So, months. maaga. 2 months. Maaga. It's game time na. I don't recall anyone who declared this early. O ito, meron akong theory. Dahil lang sa Marites ito, na mayroon daw mga ilang congressman na nahihikayat ng wag bumoto para sa impeachment. Oo. Ang kapalit nun, hindi sila pag-iinitan, susuportahan, at dahil sila'y kinakabahan, dahil wala pang katapat si VP Sara at mataas siya sa survey, parang yun ang balak nila, mag-a-abstain or mag-a-absent. Interesting. Pwede. Pwedeng ganun din. Kaya, kailangan niyang yun, panindigan. Walang ambagan dyan, ma'am, ha? Walang ambagan, oo. Hindi kayong lang kita, grabe, 2 mag-abstain. million lang, hindi naman kailangan 20. Abstain? Either Ikaw? yes or no. Oh, either you are for the impeachment or you're not. Either the charges are valid for you or it's not. Huwag yung abstain kasi either you believe it or you don't. Either you're for it Absent. or you're against Correct. it. Paano iba sila mag-isip? Either I make it or I don't. Yun na nga. Yun talaga yung tinatawag na political survival. Yes. Di bantayan natin yung mga mag-abstain. Tayan natin kung sino yung mga mag-abstain bigla. Saka yung mga Andito poporma. na We're kami. watching you. Saka yung mga poporma para maging Ililista running mate natin. ni VP Sara. Sigurado. Oo. Yan ang exciting. Nung 2022 lang, ilan ang pumunta sa kanya, di ba? Kasi kala nila, tatakbo si VP Sara as president. Daming pumunta sa kanya, bumisita. At saka third force. Sino kaya ang uusbong na third force? Meron kaya? May the force be with you. Apat sila nagkwentuhan doon. So, nakikita niya talaga kung ano ang
binabato ngayon sa kaya Pangulong, hindi pa pala, pasensya na. Darating pala na 2028 Pangulong Sara Duterte na ho ang tawag ko sa kanya. Kay VP Sara, nakikita niya na kung ano talaga ang mga binabatong mga negatibo na mga isyo dito laban kay VP Sara. At kahit naman siguro kung maintindihan natin ang mga binabato sa kanya ngayon na mga isyo, itong mga flood control, hindi kasama siya diyan. Sit aside natin yung flood control kasi wala siya niyan, ha. Ang binabato nila dito ay yung confidential fund na lagi nila yung laman sa kanilang impeachments. Doon sa 4 na impeachment, laging laman ho yung kanyang confidential fund na misuse daw ang paggamit. So confidential fund na nga eh. Yan ba talaga ang pinag-ano ninyo? At isa itong si Madriaga, napaka na talaga, matibay na talaga ang inyong mga issue o binabato dito na mga sa impeachment na. Yan ang ninyo, ha, concern ninyo sa impeachment noong last year at saka ngayon. Wala ho nagbago. Ang pinagbago lang nila ngayon, itong si Madriaga daw ang titistify. So alam naman natin, ganyan kasi kapag nagtestify ka lang bigla ay bulilyaso ho ang abutin dyan. So isa pa, itong pag-timing daw ni VP Sara ay maganda ang sinyalis na kanyang pag-announce dito sa pagtakbo na Pangulo, Presidente itong 2028. So ayun, in fairness, ang mga ibang tao dyan, masama daw ho yung suot ni VP Sara. May mga fingsoy pa eh. Ano ang mga fingsoy? Kung hindi mo rin trabahuin ang iyong pagtakbo, halimbawa si VP Sara, hindi mo rin trabahuin yan o kaya sabayan mo na rin ng mga, siyempre kasama na yun ang pagdasal kasi napanood naman natin ang kanyang bungad pa lang doon sa kanyang presko, doon pa rin yung mayroon siyang bersikulo ho ng Biblia na binabasa. So makikita pa rin natin na andoon pa rin ang kanyang nasa taas pa din ang kanyang sasandalan dito lahat-lahat. Hindi naman to nagsabi na porket may advisor siya, mayroon siyang mga kung sino-sino yung nakapaligid siya, doon lang siya naniniwala. Iba pa rin yung dito ang pinaniwalaan niya sa taas kasi may bersikulo ho sa Bible na binabasa niya. So ayan, napaka sa mga tao ngayon, no? Kasi windang-windang na nga. Nakita niyo ba? Mabanggit na rin natin to dito. Nakita niyo si Bongbong Marcos pumunta doon sa kay Leni Robredo na pero hindi daw sila nag-usap tungkol sa politika, pero may pasaring ho o mayroong mga pagsipsip si Bongbong Marcos. Baliktad na ngayon, no? Ang presidente nagsipsip na kay Leni Robredo, nagsuot daw siya ng pink kasi para sa pagrespeto dito kay Leni Robredo. So the most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. dati puro kayo birada ng birada. Baka mangyari din to kay VP Sara, no? Kapag sa kalaunan na pagdating ng panahon na baka magkaroon din to ng reconciliation dito sa mga Marcos. Palagay ko hindi. Iba si VP Sara eh. Nagkimkim na ho sabi nga niya, magkikimkim siya ng galit. Yun ang sabi niya. Kung napanood ninyo yung sinabi niya na ako magdumot jud ko, ibig sabihin nun ay ako nagkikimkim ako ng galit. Ang dumot. Nako. Pag ito nagdumot sa mga asabuhon na dumot. Kaya mahirap na magaya itong si VP Sara dito kay Leni Robredo kasi ito si Leni Robredo kasi wala man tong isang salita at ang nga nito ngayon daw hindi siya tatakbo, pustahan kapag kapag tuloy-tuloy ang kanyang rating na nabupakita. Mayroon na namang rating na nilabas, Tanggiri ba 'yon? Mataas ang kanyang survey pero mas mataas si VP Sara. Ganun naman talaga ngayon. Kanya-kanya ng survey yan. Hindi pa yan, ha? Ano pa yan? Lalo pang pa yan sila kung sino talaga ang kanilang susuportaan. Si VP Sara, deklarado na.
sabi nila kapag maaga daw mag-declare ng pagkakandidato ng presidente, karamihan natatalo. Depende. Kasi si VP Sara noon pa namang bago mag 2022 election na mga survey doon, siya ang number 1. Bakit hanggang ngayon, ano ng taon na yun, 2026, 4 na taon ang mga survey na hindi siya bumababa. So maniwala, ako di ako naniniwala yan sa mga kasabihan nila. Ang mga tao na ngayon gusto kasi ang babalik ang mga Duterte. Sana ako doon. Kasi nga nakikita natin ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas kung ano ba talaga ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Wala. Ang hinahanap talaga ngayon yung disiplinado ang mga tao. Gusto talaga sa mga tao ngayon na tahimik ang Pilipinas. Itong mga to na nakapaligid kay VP Sara, busy na ho to ngayon. Oo. Hindi naman po pwede na yung mga nakapaligid sa kanya. Hindi rin yan magdagdag pa ng effort para lalo pang lumakas si VP Sara. Mas maganda na ito talagang ginawa ni VP Sara na pag-declare ng tatakbo ng pagka-presidente. So, ano masama doon? Na doon pa rin pupunta. Wala naman din talaga, nakikita ko rin naman na wala rin naman nagiging vice presidente na hindi tumakbo pagka-presidente. Sino? Sino yung sa ngayon lang sa naabutan ko lang sa naabutan ko lang na elect ng pagka-presidente, vice president, tapos pagka-election hindi siya tumakbo. O, di ba? O meron pa silang mga prediction nga ang consistent daw na mataas ang rating, nangunguna sa survey na nanalo si itong si Irap. O, meron din pala eh. Baka i-record pa to ni VP Sara itong na-record ni Irap. 4 na taon nga mahigit mag-4 na taon na hindi nga bumababa sa survey itong si VP Sara. So, ngayon, ito si Ate Coring, nako, mukhang nagustuhan niya ang pagtakbo ni VP Sara. Antayin mo lang, Ate Coring, kung sino talaga yung sa Liberal Party. Kasi ang Liberal Party ngayon, naghagilap na kung sino yung ikakandidato nila, sino itatapat kay VP Sara. Huwag ka masyadong mahalata, baka magalit si Maruhas sa'yo ha. Huwag mo namang masyadong positibo ka sa sinabi mo kasi mamaya mga dilawan sugurin ka. Alam naman natin ngayon, politika na talaga. Di ba? Kaya naman si Ate Coring doon ka pa sa programa mo, sa agenda nagsalita. Naman, Ate Coring, in fairness naman sa kanya, ha? Hindi siya negatibo ang sinabi dito kay VP Sara. Positibo si Ate Coring. Mga dilawan, si Ate Coring ninyo, mukhang suportado si VP Sara. Hindi dito sa kung sino magiging kandidato ng pagka-presidente sa mga dilawan itong 2028. Sabagay maaga pa nga, pero mainit na ang politika.